So magandang tanghali po sa lahat and welcome again dito sa ating Financial Literacy Class and Investment Seminar po. So congratulations po sa lahat na nandito and gusto kong magpasalamat kasi nag-spare kayo ng time para po makinig and matuto tayo. Yan. So before tayo mag-start po sa ating discussion, hingi tayo ng blessing ni Lord. So sabayan niyo po ako dito sa ating True Millionaires Prayer ni Brother Bo Sanchez, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Okay po. So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, no, so introduce ko muna yung sarili ko. So I'm Richard Zamora Ferido. So pwede nyo po akong tawaging Chad. Isa po ako sa mga trainer at financial educator ng Truly Rich Makers dito sa IMG or International Marketing Group. But before po ako naging trainer po ng International Marketing Group, nag-work po ako sa Toshiba for 18 years. Kung alam niyo po yung company na yan sa Laguna, yan, yung last na process po na hinawakan ko dyan is in process quality control. So ngayong oras na to gusto ko pong i-share sa inyo ano po ba yung natutunan ko na tinuturo ni International Marketing Group and paano po ba ito nakatulong sa akin personally. Ayan, yun yung gusto ko pong i-share sa inyo ngayong oras na to. So sino ba itong IMG na to? So ang IMG po, meron tayong campaign na makapag-educate ng 30 million na families, Filipinos or Filipino families to be financially literate by 2030. So i-congratulate nyo po yung sarili nyo kasi po kasama na po kayo dito sa bubuo sa 30 million na ito. Doon sa mga guest po natin, expect po na yung sponsor na nag-invite po sa inyo, hihingin po sa inyo yung pangalan nyo, yung email address nyo at saka contact number nyo po para ma-register kayo dito sa ating counter na ito. Okay, so wala naman pong commitment yun. Yun is ano lang, parang gusto lang natin i-monitor kung magagawa namin itong makapag-educate ng 30 million na Pilipino hanggang 2030. So paano ba namin to gagawin ngayon? So meron tayong libro na gagamitin para mag-educate po. So same din po sa school, di po ba? Tinuturuan tayo ng mga teachers, may ginagamit silang libro. So dito po meron din po tayong libro na ginagamit. Ito yung The Secret to Saving and Building Your Future, Become Your Own Financial Educator. Kung sabi nga sa libro, sa likod niya, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Kasi wala po tayo ditong pinipili. Kahit po mga bata, mga nag-aaral, or mga matatanda. So lahat po tayo kailangan natin ng financial education. Ayan. So sino po ba si IMG or International Marketing Group? Sabi niya, IMG, we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines and growing worldwide. Bakit po worldwide? Kasi kahit saang sulok ng mundo, basta mayroong Pilipino, sila yung gusto nating turuan about financial literacy. So may mga office tayo dyan sa Taiwan, sa Singapore, sa Middle East. Ayan. So kalat na po ang IMG dito sa buong mundo. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education. Kasi yan po yung pinaka-main na product ni International Marketing Group. Yung ma-spread po yung financial education. Kasi ang financial education po, hindi naman po yan tinuturo sa school. Ayan. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. So anong ibig sabihin nito? Meron po kung mga malalaking company dito ang kapartner si International Marketing Group na once na after kang ma-educate, pwede mo po silang ma-access para ma-execute po yung napag-aralan mo na kung saan yun yung itinuturo ni International Marketing Group para ma-achieve mo yung financial security na hinahanap mo po. Ayan. So ito yung ating membership benefits. This is a one-stop shop. Kung sabihin nga nila parang lahat nandito na, 'di ba? Nandiyan si healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance and allied
services. Kung mapapansin nyo po, etong mga company na to, ang lalaking pangalan ng mga company na to, bakit po sila nakikipag-partner kay IMG? So, dyan pa lang, kung nag-iisip po tayo na si IMG is scam or legit ba si IMG, so eto na lang, itong mga company na to, makikipag-partner po ba sila kay IMG? Ayan. So, ang mission natin, gusto natin matulungan lahat ng family to achieve financial freedom. Ayaw natin na mayroong maiwanan kasi gusto po natin na yung mga nakasanayan ng mga matatanda ngayon, katulad nung, for example, sa mother ko po, hindi rin niya na-secure ng maayos yung kanyang retirement. Umasa lang sa SSS, so kulang pa nga yun. So kailangan i-cut na po natin. Sa atin pa lang po, makat na po natin yon. So kailangan tayo na po yung mag-start para magkaroon tayo ng financial freedom pagdating ng ating retirement. So ito yung pag-uusapan natin ngayong oras na to. Number 1, yung financial concept, why we need to learn before we invest. Pangalawa, yung financial solutions we need to learn and understand, and how can IMG help you achieve your financial goals. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanya tayong mga pangarap sa buhay. Okay? So bakit po ba kailangan mo pong mag-invest? Baka iniisip mo, nag-iipon naman ako. Mayroon naman po akong savings. So ngayon, bakit kailangan nating mag-invest? Ito lang po yung reason. Meron po akong dalawang reason kung bakit kailangan natin mag-invest po instead of magsisave ng pera. So una, to beat po yung inflation. So alam niyo po ba ibig sabihin ng inflation? So for example, kung ikaw po ay kumain sa Jollibee ng ganitong meal, yung isang Chicken Joy at saka spaghetti, yung meal niya, noong 2010, ang presyo niyan is 85 pesos lang po siya. Pero kapag ngayon ka na kumain ng ganyang set ng meal ni Jollibee, that is 125 pesos. So yan po yung tawag natin na inflation. Ibig sabihin po, yung value ng mga bilihin natin ngayon, tumataas na po siya. So pag tumataas yung value ng bilihin, pero yung pera naman natin hindi tumataas ang value. Diba? So kailangan mabit po natin yung inflation na yan. Kaya kailangan nating mag-invest. Pangalawa, bakit mo pa kailangan mag-invest? Para sa mga specific goals mo. 'Di ba? Ano ba yung mga specific goals mo para mas mabilis mo po na ma-achieve yung mga specific goals mo or yung mga plano mo, mga pangarap mo sa buhay. So ano po ba yung mga goals mo na yan? Gusto mo po ba magkaroon ng sariling bahay in the future? Makabili ng sariling sasakyan, magandang retirement, mapag-aral mo yung mga anak mo, makapag-travel ka, ayan, maganda yung magiging family mo, di ba? Hindi kayo namumroblema sa pera. So etong mga specific goal na to or bawat pangarap na ito, syempre meron po yang presyo. Kasi hindi mo naman po pwedeng maaabot yung mga pangarap na yan kung hindi po tayo maglalaan ng pera sa kanila. So kailangan din natin mag-invest para mas mapabilis po natin na maabot natin itong mga pangarap natin na ito. Tama po ba? So libre po ang mangarap, pero yung pangarap hindi po yan libre para maabot mo siya. Okay? Ayan. So bakit hindi ba tayo nakakaipon? So marami sa atin, di ba, ilang taon na pong nagtatrabaho, ilang taon nang nagpapakahirap maghanap buhay pero hindi pa rin nakakaipon. Kasi ang ginagawa nilang formula is ganito. Pagdating ng sahod, ang una nilang ginagawa is expenses. So ginagastos kaagad yung pera na natatanggap nila. Minsan nga hindi pa dumadating yung income na ipangutang na. So ngayon ang nangyari, wala nang savings. Inuhuli nila yung savings. So ito po yung maling paraan kung bakit po tayo hindi nakakaipon. So dito sa International Marketing Group, tinuturo niya dito paano ka makakapag-ipon and ano yung formula na kailangan mo pong i-apply personally sa sarili mo. So ito yung tinatawag natin na pay God and yourself first formula or yung 10-20-70 formula. Ano ba yung 10-20-70 formula? Ang sabi niya dito, pagdating ng income mo, that is 100%, ang unang-una mo pong ikakaltas dyan is 10% para kay God. That is your love offering or yung tithes para kay God. 20% yan na po yung ipunin mo para naman sa sarili mo. You need to pay yourself din. 'Di ba? Kasi nagpakahirap ka na
kitain tong 100% na ito. So kailangan magtabi ka or magsubi ka ng 20% para sa sarili mo. Kasi itong 20% na itinatabi mo ngayon, yan po yung magliligtas sa'yo kapag dumating yung araw na hindi mo na kitain, hindi mo na kayang kitain yung 100% na ito. 'Di ba? Ayan, yung naiwan na 70%, yan yung gastusin natin. Pagkasyahin natin siya sa mga expenses, sa pang-lifestyle mo, panggala mo, pangluho mo, no? Sa lahat ng mga pangangailangan mo. So ito yung tinatawag natin na abundance formula ni Brother Bo Sanchez or yung 10-20-70 formula. Sana matandaan natin itong 10-20-70 formula na to. So kailangan kung narinig mo po itong 10-20-70 formula na to para magkaroon ka pa ng abundance or magkaroon ka po ng prosperous na or magandang buhay pagdating ng retirement mo, sundin lang po natin itong 10-20-70 formula na ito. Okay? So ngayon, kung sinunod mo po itong 10-20-70 formula na ito and dinisiplina mo po yung sarili mo na nag-iipon ka ng 20% para sa sarili mo, ngayon, ang susunod ko tanong, yung savings mo po ba is nag-grow? No? 'Di ba? Dinisiplina mo na yung sarili mo, 20%, every sweldo mo nagtatago ka ng 20%. Ngayon isipin mo, yung pera bang itinatago mo is nag-grow? So, ngayon pag-aralan mo paano mag-grow yung savings mo. So, tinuturo din natin dito sa IMG 'yan. Paano ba lumago yung pera mo? Kasi hindi mo naman pwedeng itago lang yan sa ilalim ng kama mo. So, meron tayo ditong tinatawag na power of compound interest. This is simplified ni Albert Einstein. So nandiyan rin yan sa libro na pinakita ko kanina, no, The Secret to Saving and Building Your Future. Yung dinidiscuss ko ngayon, nandoon yan sa libro na yon. Okay? So ito pong formula ni Albert Einstein na ito, yung power of compound interest or also known as the rule of 72, dito mo pa daw malalaman kung ilang taon dodoble yung pera mo sa isang investment vehicle kung saan mo yan itinatago. Okay, so paano mo malalaman? Ito yung formula niya. 72 that is constant, i-divide mo daw yan doon sa annual interest rate na ibinibigay doon sa investment vehicle kung saan mo tinatago yung 20% na para sa sarili mo. Yung sagot doon, that is the number of years to double your money. Ayan po ay formula ni Albert Einstein. Hindi po ako nagsabi niyan. Dinidiscuss ko lang siya pero kahit i-research nyo po sa Google ito, ganyan po ang formula ni Albert Einstein. So, ini-explain ko lang po siya. So, paano po ba itong rule of 72 ni Albert Einstein? For example, ano yung mga common sa mga Pilipino kung saan tayo nagtatago ng pera natin? Gusto nating alamin, no? Isa-isahin natin. Ilang taon dodoble yung pera natin kung dito natin siya itinago? So, I think naging familiar naman kayo dito kay Piggy Bank. Dati nagkaroon nga ng Piggy Bank Challenge, tama? Kung ikaw nagtago ng pera sa piggy bank, ilan ang interest rate na binibigay sa iyo ni piggy bank? 'Di ba? 0. So apply mo yung formula ni Albert Einstein. 72 divided by 0 equals 0. So wag ka po mag-expect na yung pera mo sa piggy bank, kahit mabulok yung pera mo sa piggy bank, hindi po yan dodoble. No? Ayan. Ano pa yung mga common na pinagtataguan nating mga Pilipino ng pera natin? Siguro lahat naman tayo meron tayong mga bank account, 'di ba? Pag nagkapera tayo, nag-open tayo ng savings account, ng mga passbook. So alam niyo po ba magkano ang interest ng bangko? O example, si bangko binigyan ka ng 1% na interest rate every year, annual. 72 divided by 1 equals 72 years. So yung pera mo ngayon sa bangko, kung 1% ang interest na ibibigay niya sa iyo, after 72 years po, doble na po siya. So good luck na lang kung aabutin pa natin yung 72 years na yan. 'Di ba? Ang tanong doon, ilan 72 years ba yung buhay natin? 'Di ba? Ang susunod kong tanong doon, kaya bang ibigay ni bangko ang 1%? Kung nabasa niyo naman po sa Google, ang savings account ni bangko from 0.25% na savings account, ginawa na po siya na 0.125%. So ganun na po siya kaliit. Okay? Ayan. So ngayon, gawin mo, pag-aralan mo paano magtrabaho yung pera. Hanap ka ng investment vehicle na mas malaki yung interest na ibibigay comparing kay piggy bank or kay bangko.
For example, nakita mo si 4%. Saan ba yung mga 4%? Sa bangko din po ito, Rural Bank, no? Sa time deposit. Kapag nag-time deposit ka sa Rural Bank, 4% po yung interest na ibibigay nila sa iyo. So apply natin formula ni Albert Einstein. 72 divided by 4 equals 18. So every 18 years po nagdodoble yung pera mo kay time deposit sa Rural Bank. O example, 29 years old ka ngayon, naglagay ka ng 100,000. Plus 18 years, 47 ka na, meron ka ng 200,000 pesos. Plus 18 years ulit, meron ka ng 400,000 pesos. Okay? So, kung sa tingin mo mababa pa yung 4%, hanap ka ng investment vehicle na mas malaki comparing sa 4%. What if nakakita ka ng 8% annual interest rate? So, tanungin mo sa akin, saan po yung 8%? Meron tayo sa mga government bonds. No, sa government bonds po tulad ng Pag-ibig, MP2, yan, 6 to 7%. So ni-round off lang natin siya sa 8%. So kung doon ka nagtago po, ilang taon dodoble pera mo? 72 divided by 8 equals 9. So every 9 years nagdodoble ngayon yung pera mo sa government bonds. For example, at age 29, 100,000 pesos yung pera mo. So kada 9 na taon meron ka pong nagdo-double yung pera mo. So at age of 65, meron ka ng 1.6 million pesos. 'Di ba? So mas malaki siya comparing dito sa 4%. Okay? So what if may nakita ka pa na mas malaki sa 4% at saka 8%? So paano kung nakita mo yung 12% na annual interest rate? So saan naman yung investment vehicle na nagbibigay ng 12%? Sa mga stocks market or sa mga mutual funds. Okay, kung familiar kayo sa stocks market. So, saan galing po yung 12%? Yan po is based sa record ng stocks market dito sa Pilipinas. In-average po yung kaya niyang ibigay, that is conservative 12%. Okay, safe na po yung 12% na yan. Kasi ang stock market naman may taon na mababa, may taon na mataas po siya. So, nung in-average po yung 20 years na performance ng stock market sa Pilipinas, kaya niyang magbigay ng 12%. Okay? So kung diyan mo nilagay yung pera mo, 72 divided by 12 equals 6 years. So mas maiksi ngayon. So kada 6 na taon, nagdodoble yung pera mo. So same yung age, same yung amount, magkaiba lang yung pinaglagyan nila. Biruin mo at age of 65, pag retire niya, meron na po siyang 6.4 million pesos. So siguro kahit naman sino, mas pipiliin natin mag-invest dito sa 12% na annual interest rate. Okay? Sana nasundan natin. So, paano ka makakapag-invest dyan sa 12% na yan? Ano ba yung stock market na yan or sa mutual fund na yan? So, magkakaroon ka ngayon ng access or makakabili ka ngayon ng shares dito sa mga companies na ito. Kung doon yung pinaglagyan mo ng investment mo. Kasi sa stock market sa Pilipinas, meron po tayong dalawang paraan kung paano ka makapag-invest. Okay? Bakit invest na yung pinag-uusapan natin o hindi na savings? Kasi yung savings, kulang po yun. So kailangan palaguin mo yung pera mo, kaya kailangan natin siyang i-invest. Okay? So ano ba yung dalawang paraan na ito para makapag-invest ka sa stocks market? Una, yung tinatawag natin na direct. Pangalawa, yung tinatawag natin na indirect. So ngayon, i-compare natin ano yung pagkakaiba ng direct at saka indirect. Kapag sinabi natin na direct stock market, ibig sabihin kung i-compare natin yan sa isang sasakyan, ikaw po yung driver ng sarili mong investment. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw yung driver, ikaw magmamaneho ng sarili mong sasakyan. Tama? So kapag nag-direct stock market ka po, ikaw magdadrive. Ibig sabihin, ikaw mamimili kung saan company ka bibili ng shares. Kay Jollibee ka ba bibili? Kay SM? Kay Meralco? Or kahit na anong company na nakaregister sa Philippine Stock Exchange. Then, once na nakabili ka, ikaw din po ang bahala kung kailan mo gustong ibenta yung shares mo. Kasi nasa direct stock market ka po. So, ang platform na gagamitin natin dito is MyTrade by Abacus Securities. No? Yan po yung kapartner natin dito na direct stock market na platform na gagamitin natin kapag gusto mo pong mag-invest through direct stock market. Okay?
Yung isa naman na paraan, for example, sa direct stock market, wala kang oras, wala ka pang knowledge para makapag-invest. Kasi gusto mong aralin muna, pero gusto mo nang mag-invest ngayon. So meron ka pong pangalawang option. Ito yung tinatawag natin na indirect stock market or yung mutual funds. Okay po. Ano pong ibig sabihin ng indirect stock market or mutual funds? Ang mutual fund po is an investment company na nagko-collect sa lahat ng mga investors' contributions and ini-invest po niya sa mga iba't ibang investment vehicle. Tulad po yan ng stocks, bonds, money market instruments, or combinations ng tatlong yon. Okay? So para mas clear po tayo, ganito po yung scenario kapag ka nag-invest ka sa mutual fund. So, for example, tayo po ngayon ay nasa 23 participants. Kapag nag-enroll ka kay International Marketing Group, no? Doon sa enrollment fee mo, kapag nagustuhan mo si IMG, 1,000 pesos doon sa binayad mo, automatically will go to your mutual fund as your initial investment. So kung tayo ay 23 ngayon, halimbawa nag-enroll kay IMG, so mayroon tayong tigwa 1,000 pesos, that is 23,000 pesos ang nakolek ng mutual fund company. Tama? So ang tawag na ngayon sa atin mga investors. So yung 20,000 pesos na yon, dadalhin yan sa isang mutual fund company. Then si mutual fund company, may mga fund manager po yan. So sila na po ang bahala na magdadrive or sila na po yung babahala na bibili ng shares dito sa mga companies na ito. Kasi mga expert na po sila. Alam nila kung saan nila ilalagay yung pera natin. Dahil alam po nila kung saan yung mga potential na mga company na kikita and mag-earn yung pera natin. So wala ka ng problema doon, maglalagay ka na lang ng investment mo, 'di ba? So ano pa yung benefits mo kapag nag-invest ka po sa mutual fund? Una, hindi ikaw yung fund manager kasi mayroon ka ditong mga fund manager, mga professional na po sila, mga expert na sila. Ilang taon na nilang ginagawa 'yan, 'di ba? Pangalawa, potentially higher returns. Kasi mga expert na sila, alam na nila yung laro ng merkado natin, ng market natin. So alam na nila kung saan nila ilalagay yung pera. Sa Jollibee ba yan? Kay SM ba yan? So bahala na po sila niyan. Huwag na natin pasakitin yung ulo natin. No? Then low capital requirement. Kasi nga for as low as 1,000 pesos, you can now start your mutual fund. Then instant diversification. Anong ibig sabihin nun? Yung 1,000 pesos mo, ikakalat po siya sa iba't ibang companies. Di ba? Safety and transparency, ibig sabihin, ultimong ikaw, nakikita mo kung yung portfolio mo, kasi portfolio tawag natin doon, no? Kung yung portfolio mo is nagigain or naglo-loss ba siya. Di ba? So sisilipin mo na lang siya, oops, kumikita ba yung pera ko? Nalulugi ba yung pera ko? Di ba? So very transparent po siya. Then, tax exempt. Yan ang pinakagusto ng lahat. Kasi lahat ng bagay ngayon may tax. Pero sa mutual fund, biruin mo, walang tax kapag nag-withdraw ka po dito. Bakit siya walang tax? Nakasaad po yan sa batas. Sabi po sa batas, ang mutual fund gains are exempted sa tax based yan sa Comprehensive Tax Reform Program or CTRP Section 32B7H. Okay? So ano pa yung benefit mo kapag nag-enroll ka ni IMG? Baka sabihin mo kasi pwede ka namang mag-open ng account mo sa mutual fund sa labas. Pwede po yon kasi marami tayong mutual fund company dito sa Pilipinas that is more than 200 mutual funds. No? So ayaw mo mag-enroll sa IMG, pwede po. Pero ito lang yung sasabihin ko po. Kapag nag-enroll ka kasi sa IMG, ang isa sa mga benefit mo dito, no? Doon sa 48 na benefits mo, meron tayong tinatawag na zero load forever. So kung kayo naghahanap ng forever nyo po, nandito lang yan kay IMG. No? Ibig sabihin, ano po ibig sabihin ng zero load forever? For example, nag-enroll ka kay IMG, doon sa enrollment fee mo, yung 1,000 pesos mapupunta sa mutual fund mo, ibig sabihin ng load forever, yung 1,000 pesos mo doon na ibinili ng shares sa mutual funds, wala po yang kaltas. Wala siyang entry fee. Okay? Pero kapag lumabas ka kay IMG, nag-open ka ng mutual fund mo sa labas, ayan na, meron ka ng entry fee doon. Magkano po ang entry fee nila? That is 2% to 3% ng investment mo. So every time na naglalagay ka, kakaltasan po yan ng 3%.
Every time po yun, hindi ibig sabihin, hindi ko sinabi na once lang. Every time na naglalagay ka, kinakaltasan po yan ng 3%. So malaking bagay yun. Kung ang goal mo 10 years, 20 years na nag-iipon sa mutual fund, magkano po yung 3% na nakaltas sa pera mo? So sa IMG, wala po yung ikakaltas ni singkong duling. Okay? Ayan. So ang kapartner naman natin dito, sabi ko nga more than 200 ang mutual fund company sa Pilipinas, si Ramper Financials. So nandyan si Soldibo Funds, Philam Asset Management, yung First Metro Asset Management Inc., PhilEquity at Ramsan Life. Yan po yung mga mutual fund company na kapartner natin dito sa International Marketing Group. So para mas clear din po, kapag naging member ka or nag-enroll ka kay IMG, yung 1,000 pesos doon sa enrollment fee mo will go to your Soldibo Strategic Growth Fund. So nandito yan kay Soldibo. So dagdagan mo na po yan, minimum 500 pesos. No? Napakaliit ng minimum niya, 500 pesos. Imposibleng hindi na tayo makakapag-ipon yan. So kayang-kaya na natin yan. Nakakakain nga tayo nakakainom nga ng kape yung iba sa Starbucks isang beses sa isang linggo. Pag iniipon niyo sa mutual fund yan, di ba? Mas malaki po yung return niya pagdating ng retirement natin. Okay? So, bakit kailangan po sa mutual fund? Kung ito, nabasa nyo na rin po yung article na to, no? Siguro naman lahat tayo mga contributor ng SSS. Di ba? Kung mayroon kang contribution sa SSS, maganda po. So ngayon, alam nyo po ba na yung 3 billion na pera sa SSS, naka-invest din po yan sa mutual funds. Baka kasi sabihin mo, takot ka mag-invest sa mutual fund. Ito nga po, 3 billion ang ininvest ng SSS sa mutual fund. Di ba? Alam nyo bakit sila nag-invest? Kasi gusto po ni SSS palaguin yung pera. Di ba? Para lumago siyang mabilis. No? So, ano pa yung risk? Ano pa to? Baka sabihin mo, ang mutual fund pang mayaman lang siya. O, eto na lang. Tignan na lang natin yung example na to. Si Ma'am Gina, isa siyang katulong. Katulong siya ni Brother Bo Sanchez, na si Brother Bo Sanchez, isa siya sa mga mentor natin sa IMG. No? Swerte natin. Siya nag-mentor kay Ma'am Gina. Biruin nyo, ang sweldo po ni Ma'am Gina, 7,000 pesos. Pero kaya niyang mag-ipon ng 2,000 pesos monthly. Nahiya naman ako sa sarili ko, no? 'Di ba? 7,000 ang sweldo ni Ma'am Gina, kaya niyang mag-ipon ng 2,000 pesos every month. Lagpas pa doon sa 20% na sinasabi natin doon, kung babalikan mo yung abundance formula, yung 20% na pay yourself, 'di ba? Kung susundin ni Ma'am Gina yun, dapat 1,400 lang ang 20% ng 7,000 niya. Pero ginagawa niya 2,000 pesos. Saan niya nilalagay ni Ma'am Gina yung 2,000 pesos? Binibili po niya yan ng shares sa stocks market. Dinisiplina niya yung sarili niya sa loob ng 3 years. Every month, 2,000 pesos. Alam niyo magkano ang paper asset niya sa stocks? Meron po siyang 518,000 pesos. Kasi ginaid po siya ng mentor din natin. Siya rin po yung mentor niya, si Brother Bo Sanchez. Ayan, meron po yung libro, My Maid, Invest in the Stock Market and Why You Should Too. Actually, tama naman, di ba? Kung yung katulong ni Brother Bo, nag-invest sa stock market, tayo pa kaya? So baka sabihin nyo, hindi natin pangmayaman lang ang mutual fund or stocks market. Ito na lang yung example natin. No? Ayan. So, as a member ni IMG, dahil nasa membership platform tayo, di ba? Kung nagustuhan mong investment, syempre, automatic, mayroon ka ng access dyan sa mga investment na yan. Kapag nag-enroll ka po sa IMG, direct access ka na dyan sa Ramper Financials at saka sa MyTrade. Ayan, yung diniscuss ko kanina na direct at saka indirect stock market. So, may access ka na po dyan. So, eto, once na naging member ka rin po ni IMG, magkakaroon ka ng portal. So, sarili mong portal ng IMG. No? So, ito yung example na portal ko. Doon sa membership fee mo, saan napunta yung 1,000 pesos? Di ba sa mutual funds, sa Soldibo? So, nandito po napunta yung 1,000 pesos natin. Ibinili na po yan ng shares. Ayan. So, dagdagan mo na lang po siya. So, wag naman pong mayroon kang 1,000 dyan, tapos hindi mo na siya dinagdagan ng ilang taon, ay wag ka po mag-expect na maging milyon po yung pera mo dyan. Diba? So, ayan.
Sabi ko nga, very transparent siya kasi nakikita mo po kung ilan na po yung na-shares mo, ilan nang nailagay mo, then nagigain ba yung pera mo or hindi ba nagigain yung pera mo. So i-view portfolio mo lang siya. Okay? So ano pa? Ito yung mga fund fact sheets ng Soldibo Strategic Growth Fund mo. Ibig sabihin, yung 1,000 pesos mo as your initial investment kay Soldibo, saan yan nakalagay na company? Ito sila. Pansin mo? Meron ka na nga yung shares kay SM, kay Ayala Corporation, SM Prime Holding, BPI, International Container, BDO, Jollibee, Metro Pacific, at saka PLDT. So biruin mo, 1,000 pesos lang yung shinare mo, naging shareholder ka na ng mga top 10 holding companies na yan. This is as of July 2020. No? So very transparent kasi ikaw mismo mada-download mo po yan sa portal or sa website ng Soldibo Funds kung saan ba nakalagay yung pera natin. Okay? Ayan. So ito na yung example ng comparison ng mga hindi member ng IMG at saka member ng IMG. Kasi for example, ayaw nilang mag-member ng IMG, gusto nilang mag-invest sa mutual fund, pwede po yun. Pero dahil nga doon sa 3% na load fee, ito po yung difference niya. Biruin mo 100,000 pesos ang ininvest niya. Kinaltasan siya ng 3% na load fee, 97,000 pesos na lang yung natira. Yung 97,000 pesos niya, yun yung ibibili ni fund manager ng shares. So nakabili siya ng 11,782 shares using ng 8 pesos na net asset value per share. This is as of January 5, 2009. Okay? So kung ikaw is ito na hindi member ni IMG na bumili ka ng shares noong January 5 na ang net asset value per share is 8 pesos, hinayaan mo lang yung pera mo until December 28, 2018 na kung saan tumaas na po yung net asset value per share naging 36 pesos, 0.6 centavos, magkano na yung pera mo ngayon? So 36 pesos, 0.6, imo-multiply mo dun sa number of shares na nabili mo, naging 432,000 pesos yung pera mo na ininvest. So laki ng return ng pera mo. That is almost 332%. Tama? Kung tayo po mga member ni IMG, so using po ng comparison na ito, ng fixed comparison na ito, number of shares noong January 2009 at saka December 2008. Dahil nga sa benefit natin na zero load, nag-invest ka ng 100,000 pesos, ang nabili mo po na shares, 12,146. Kasi wala siyang kaltas eh. Di ba? Buong buo, ibinili siya ng shares. Okay? Ngayon, yung 12,000 na shares mo na to, ibinenta mo na siya noong 2018 na 36.6 ang net asset value per share. So magkano ng pera mo? That is 445,000 pesos. So magkano yung actual return ng pera mo? That is 346%. So yan po yung kahalagahan na hindi po naintindihan ng iba, yung 3% load na ito. Eh what if ito kasi, yung example illustration natin dito, one time lang yan naglagay. Eh what if ginawa mo po yan na every year, tigwa 100,000 pesos ang ini-invest mo. So every year kinakaltasan yung pera mo ng 3% na load fee kung hindi ka member ni IMG. So malaking bagay po yung 3% na yan. Okay? Ayan. Sa pag-i-invest po, timing is the better ally when it comes to building your wealth. Diba? Ang kakampi natin dito is oras. Hindi po tayo dito yung halimbawa, pag bagsak ang market, doon ka lang mag-i-invest. Kung hindi bagsak ang market, hindi ka mag-i-invest. So kailangan disiplinahin natin yung sarili natin. Bumibili tayo regardless kung mababa ang market or mataas yung market. Kasi in the future naman, kung ano yung goal mo, 10 years or 20 years from now, tataas din po yung market na yan. Okay? Ayan. So, meron tayong sample computation naman dito kung magkano ba yung mga potential na kikitain mo. For example, sa mutual fund, no, nag-i-invest ka. Kung ang kaya mo lang ipunin every month is 1,000 pesos at 12% interest rate. Gawin mo po yan in 20 years, meron ka na pong halos 1 million pesos. Gawin mo yan monthly, 1,000 pesos. In 30 years, meron ka pong 3.5 million pesos. Eh what if mas malaki pa yung kaya mo pong ipunin monthly? Instead of 1,000 pesos, kaya mo pa ng 2,000 pesos. Ibig sabihin, mas malaki yung potential na pera mo pag dinisiplina mo po yung sarili mo for 20 years and for 30 years. Ayan. Okay?
So yan po yung illustration natin. At 12% interest rate pa lang to ha. Depende pa yan. Baka kasi ang market naman natin pwedeng tumaas pa yan. Okay? So proceed tayo doon sa next na topic natin, yung solid financial foundation. Alam nyo, isa rin to sa pinakamaganda na natutunan ko sa IMG. Yung pagbibuild po ng solid financial foundation. Ano po ba ibig sabihin neto? Ang pagbibuild ng financial foundation, para ka daw nagtatayo ng bahay. Diba? Pag nagtayo ka ng bahay, kailangan may pundasyon ka. Dapat inuuna mo yung pundasyon pataas. Wala naman nagtayo ng bahay, inuna ang bubungan. Tama po ba? So sa finances, para pag dumating yung mga sakuna, pag na-build mo kasi yan ng tama, yung financial foundation mo na yan, naging solid siya, kahit na anong bagyo ang dumating, hindi po yan magigiba. So ito yung tinuturo at ito yung natutunan ko kay IMG, paano siya i-build ng tama. Una, dapat meron tayong healthcare. Diba? Alam niyo po ba kung bakit una nating i-build ang healthcare? Ito yung reason. The greatest wealth is your health. Kung kayo nasa ibang bansa ngayon, ano yung naging puhunan po ninyo nung kayo po ay ng ibang bansa? Di ba yung health nyo? Hindi kayo makakalabas ng bansa kung meron po kayong sakit. So kailangan maproteksyonan natin yung healthcare natin na to. Pangalawa, yung life protection. Para saan yan? Para sa pamilya mo po. Kailangan proteksyonan mo po yung maiiwan kapag kasinundo ka na po ni Lord. So kailangan meron kang annual income times 10. Then, susunod na i-build mo yung debt management. Anong ibig sabihin yan? Kung mahilig ka pong mangutang, naku, umiwas-iwas na po tayo. Lalo na po sa mga bad debts. Kasi yung bad debts na yan, yan po yung anay sa iyong financial house. No? So, di ba, basahin mo yung debt. Sounds like debt. Di ba? Pang-apat, mag-set ka po ng emergency fund. Para saan po yung emergency fund? Kapag dumating po yung mga problema sa buhay, meron kang madudukot. Ano yung mga problema? Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. So, saan ka kukuha ngayon ng panghanap mo ng bagong trabaho? So, kailangan ma-build mo po yung emergency fund mo. At least 3 to 6 months of your total expenses, itago mo po yan as your emergency fund. Then, mag-set ka na. Ang panghuli, yung ating investment. Pinakatuktok natin yung investment. Ano ba yung investment na yan? Ba't kailangan mo po bang mag-invest? Diba? Sabi ko, kaya tayo nag-i-invest dahil sa ating mga goals. Diba? Pang-retirement natin, pang-college fund ng anak mo, dream house, dream car, and dream vacation mo. So yan po yung order of priority na tinuturo natin dito sa International Marketing Group. So marami dito gusto niya mag-invest lang. Okay po yun, no? Kasi gusto niya magkaroon ng retirement fund kaagad or pang-college fund ng anak niya. Tama po yun, pwede po yun. No? Yun nga lang, di ba? Kung hindi mo kasi binild ng tama ito, for example, na simulan mo nang i-build yung investment mo para sa college fund ng anak mo, baka dumating lang yung sakit, dumating lang yung si kamatayan, dumating lang si Bombay na nangutangan mo, maubos din po yung investment mo na yan. No? Kailangan i-build natin siya ng tama. Okay? So sa pagbi-build ng foundation na ito, kailangan mo ng pera, di ba? Lahat 'yan. Paano ka magbi-build ng healthcare kung wala kang pera? Paano ka magi-invest kung wala kang pera? Mag-set ng emergency fund kung wala kang pera. So kailangan pinaka-foundation natin na foundation sa lahat, increase your cash flow. So kailangan may pera ka na pang-build sa financial house mo na 'to. Di ba? So, yan po yung solid financial foundation na tinuturo natin sa IMG para magkaroon ka po ng peace of mind. Okay? So ngayon, tanong mo sa sarili mo, ano yung financial foundation na na-build mo? Weak ba siya? Kasi nung binild mo siya, maliit ang healthcare mo, umaasa ka lang sa company or sa gobyerno, wala kang insurance, ang laki ng utang mo, wala kang emergency fund, inuna mo ang investment mo. Ang dami mong lupain, ari-arian. Diba? Kung ganito yung bahay mo, kung titignan mo, diba? Baka isang bagyo lang to giba ng bahay mo. Diba? Kaya siya naging weak kasi may worries ka po dito. So sa IMG, gusto namin kayong tulungan ma-move from weak foundation to solid financial foundation. Kasi kapag sinunod mo po itong solid financial foundation na to, isa lang ang ibibigay niya sa'yo. Pag na-build mo siya, magkakaroon ka po dito ng peace of mind. Okay? Ayan, sana nasundan natin. So baka sabihin mo,
Bakit ko uunahin yung healthcare? So ito, baka sabihin mo, meron naman akong PhilHealth. So baka nabasa mo na or napanood mo naman na siguro to. Ilan po ang utang ng PhilHealth ngayon? Kung aasa ka na lang sa PhilHealth, ano nang mangyayari sa iyo or sa atin? 'Di ba? O sabihin mo hindi mo na kailangan ng healthcare kasi meron akong healthcare bigay ng employer ko or ng company ko. So ang tanong ko, hanggang kailan ka po ba diyan sa employer mo or sa company mo? 'Di ba? So syempre maganda na habang meron kang healthcare provided ng company mo, mag-start ka mag-ipon para sa retirement mo. Kasi kailan ba darating yung sakit na yan? Pag tayo ay tumanda. 'Di ba? Ayan. So next, yung ating X-curve concept. Ano ba yung X-curve concept na to? Sa buhay natin may dalawang line. No? Para na-form yung X, merong dalawang line yan. Yung money line, yung blue line mo, nagre-represent yan ng money line. Kung mapapansin mo pataas. Yung red line, nagre-represent yan ng responsibility line. Kung mapapansin mo po pababa. Noong ikaw ay bata, noong bata tayo, nung nag-start tayo nagtrabaho, ang blue line natin mababa. Sure yan, totoo po yan. Pero ang laki ng responsibility natin. Ano ba yung responsibility natin? Yung magbigay ka sa bahay, di ba? Pangbayad ka ng mga utang. Meron pang mga permanent needs na kailangan mo pong i-cater na laging kasama mo. Kaagapay mo yan habang nabubuhay ka. Tulad ng food, shelter, education, di ba? So ito, kung ano yung income na meron tayo ngayon, yan yung tinatawag natin na active income. You are working hard for the money. Di ba? Kung nagtatrabaho ka para sa pera. So ang goal mo dito, kapag ka tumanda ka po, kailangan ang responsibility line natin is bababa na po yan. No? Tapos, kapag mababa ng responsibility mo, dapat meron ka na pong malaking savings. Bakit kailangan mo po ng savings? Si permanent needs sa ayaw at sa gusto mo po, nandyan yan sa kasama mo. Hindi naman pwedeng nabubuhay ka pa, matanda ka na, hindi ka kakain. Di ba? Wala kang tirahan. O di kaya wala kang damit. No? O lalo na, wala kang health or medicine. Kasi for sure yan eh. Sabi ko nga kanina, pag tumanda ka, or tumanda tayo, for sure yan. Mayroon tayong karamdaman na mararamdaman. Eh ngayon pa nga lang, magko-40 na, meron na tayong mga nararamdaman. Di po ba? So kailangan, kung tumanda na tayo and na-build mo itong blue line mo na ito, nagkaroon ka ng big savings, yan na po yung magiging passive income mo. Ano ibig sabihin ng passive income? Yung inipon mo nung kabataan mo, sabihin mo sa pera na inipon mo, ikaw naman magtrabaho para sa akin. Magpapahinga na ako, yung pera na magtrabaho. No? Sana nasundan natin. Yun nga lang, ang buhay ng tao, merong if yan sa gitna. Diba? Habang pinapaakyat mo itong blue line or money line mo na to, merong pwedeng mangyari na hindi mo alam kung kailan mangyayari. Ano po yung mga if na yan? Una, what if you die too soon? Diyos ko, bakit kamatayan na pinag-uusapan natin? Pero reality po yan. Huwag ka po matakot. Kasi ito po mangyayari po yan. Lahat tayo. Diba? Ang tanong nga lang doon, kailan? No? For example, nasa kalagitnaan ka ng pagbibuild ng money line mo, sinundo ka na po ni Lord, anong gagawin mo? You need to protect your family. Diyan na po pumapasok yung mga life insurance. Kaya wag tayong maging allergic sa mga life insurance kasi may purpose po ang mga life insurance na yan. No? Second, what if you live too long? Kinalimutan ka po ni Lord, binuhay ka ng matagal, anong gagawin mo po? 70 years old ka, 80 years old. Anong gagawin mo? You need to protect yourself. Dapat may sarili ka pong ipon, investment. Yung tinatawag natin na living on interest. Yan na po yung passive income mo. Third, what if you get sick? Alam mo po ba kailan ka magkakasakit? Siyempre kahit sino, hindi natin alam yan. Pero kung, for example, alam ko kung kailan ako magkakasakit, paghahandaan ko yan. Eh ang tanong kasi hindi ko alam kung kailan eh. Di ba? So, kung alam mo or dahil hindi natin alam kung kailan mangyayari yan, anong gagawin mo? You need to protect your savings. Di ba? Para kung halimbawa, nasa kalagitnaan ka na ng money line mo at dito ka tinamaan ng sakit, kailangan yung savings mo na to, hindi yan magbaback to zero. So dapat meron kang sariling healthcare dito, pang medical expenses mo. Okay?
So yan po yung X-curve natin na isa. Kailangan nating balik-balikan ito. Okay po? So ngayon, paano mo po proteksyonan yung greatest asset, which is you? Sino ba yung naging asset? Sino ba yung hindi asset dito sa mga nakikinig? Kung ikaw po yung breadwinner ng family, asset ka po. Kung ikaw nagdadala ng pagkain sa ibabaw ng lamesa, ikaw ang asset ng pamilya mo. So kailangan unahin mong proteksyonan yung sarili mo. Ang kagandahan dito sa IMG, tinuturo natin paano maproteksyonan yung mga greatest asset or natin, tayo. Paano natin poproteksyonan yung sarili natin. Dito, meron tayong benefit number 17. Kasi nga benefit platform tayo, no? So meron tayong kapartner dito, si Kaiser, yung ating healthcare products and services. Si Kaiser meron siyang long-term care, meron siyang senior care, and meron siyang short-term care. Okay? So ang pag-uusapan natin ngayon is si long-term care. Diba? Bakit ito yung nire-recommend ni IMG na pinakamagandang saving approach para maproteksyonan mo yung greatest asset, which is you? Una, sagutin natin yung tanong na paano mo i-build yung solid financial foundation mo. Alam mo ba na kapag gusto mong i-build yung solid financial foundation mo na ito, si Kaiser Long-Term Care na ito, sa savings mo na yan, meron ka na diyaang healthcare, meron ka po diyaang life protection, and meron ka na diyaang investment. Tama? Pangalawa, balikan natin yung X-curve. Ano yung tanong sa X-curve? Hindi ko na idagdag yung isa, sorry. What if you die too soon? What if you live too long? And what if you get sick? Diba? Yung tatlong yon kayang i-address ni Kaiser Long-Term Care. Okay? So bakit kailangan natin unahin ang healthcare? O eto, basahin mo siya. Ang healthcare is often the most neglected savings, but sadly, it is also the usual reason of family bankruptcy. Minsan binabaliwala natin si healthcare pero hindi natin namamalayan pag dumating yung isang sakit sa isang miyembro ng pamilya, lalo na kung malalang sakit yan, bulabog na po yung pamilya natin. Tama po? So ganun po ka-importante yung healthcare. O baka sabihin mo, hindi mo pa kailangan ng healthcare, malakas ka pa ngayon. Tama po yun. Pero kapag ka nagkaroon ka na ng sakit, baka hindi ka na rin or hindi ka na rin i-entertain ni healthcare kapag kumuha ka ng healthcare mo. Diba? Tinanggihan mo ngayong malakas ka, noong may sakit ka na, tatanggihan ka na rin po ni healthcare. Diba? Ayan. So bakit ba Kaiser? Bakit Kaiser yung ini-introduce natin or yung nire-recommend sa International Marketing Group? And dami namang healthcare company sa Pilipinas tulad ng Medicard, MaxiCare, IntelliCare. Ito yung reason bakit Kaiser. Because Kaiser is the only company or the first company na nag-o-offer ng long-term healthcare sa Pilipinas. Hindi na siya only company kasi may mga kumokopya na sa kanya eh. Pero siya po yung kauna-unahan na company na nag-o-offer ng long-term healthcare. Kasi itong sila Medicard, okay din po yung mga benefits dito. Kaya lang sila, ang kaya lang nilang i-offer sa atin, short-term. No? So from the word itself naman, short-term and long-term, syempre kung ikaw pamimiliin, mas gusto ko ang long-term. Kung ikaw pamimiliin ng active at saka passive, syempre mas pipiliin mo ang passive. Diba? Ganun lang po siya. No? So baka sabihin mo, bago lang yung Kaiser sa pandinig ko. So ito po, alam niyo po ba kung sino ang healthcare provider ng mga empleyado sa mga sangay ng gobyerno natin ng House of Representatives, Supreme Court at saka Department of Agrarian Reform? Kaiser. Pinagkatiwala nila yung kanilang healthcare needs kay Kaiser. So ganun na yan katatag si Kaiser. Okay? So this is the complete financial plan si Kaiser kasi kaya niyang sagutin yung what if sa buhay natin. What if you die too soon, mayroon siyang life insurance. What if you live too long, meron kang investment. And what if you get sick, meron ka pong healthcare. Yan po yung 3 major financial needs para i-complete natin yung financial picture ng financial house natin. So napakaganda siya, di ba? So paano po ba itong Kaiser na to? Paano ba yung Kaiser na yan, yung Ultimate Kaiser Health Builder na yan? So ang Kaiser Ultimate Health Builder na to or yung long-term healthcare natin, this is a 20-year plan. Okay? Take note po, this is a 20-year plan pero 7 years ka lang pong mag-iipon.
7 years ka lang po mag-iipon. Kung baga, magtatanim ka dyan sa loob ng 7 years. Pagkatapos mong magtanim, ika 8 year to 20, antayin mo na pong mag-grow yung tinanim mo. Pag nag-grow na yung tinanim mo, ika 20 years, pitasin mo na yung bunga ng tinanim mo. Ganun lang po si Kaiser. Di ba? Nag-mature na yung pera mo. So ngayon, ano yung mga benefits mo habang nagtatanim ka pa lang, tapos habang inaantay mong mag-grow yung tinanim mo, at habang pipitasin mo na yung pera mo. Una, habang nagtatanim ka, syempre, para ma-check kung healthy ka ba, meron ka ditong libre na annual physical examination. So every year yan, magpa-APE ka po. Libreng-libre po yan. Pangalawa, meron kang dental health benefits. Provided na naka 1 year ka po ng hulog, ha? Libre po yan. Pangatlo, pag na-admit ka, meron ka pong pwedeng gastusin sa room and board na 600 pesos pataas. Depende sa policy mo. Pang-apat, meron ka na ditong annual benefit limit na 50,000 pesos per year pataas. Depende rin sa policy mo. Okay? Then, meron kang basic medical health benefits. Anong ibig sabihin yan? Sa mga surgeon fee, sa bayad sa mga anesthesiologists, yan. Di ba? Number 6, waiver of installment due to debt or credit life. Example, 1 month ka palang naguhulog, sinundo ka na po ni San Pedro or ni Lord. Yung balance mo po dyan, waived na siya. Wala nang problema yung family mo, yung beneficiary mo, hindi na niya yan itutuloy bayaran. Di ba? Kasi nasa contract yan. O di kaya naman number 7, waiver of installment and premium due to total and permanent disability. Example, hindi ka po natuluyan, na-disabled ka, totally disabled, dineclare ng doktor. Ibig sabihin, yung premium na balance mo, waived na din po siya. Then, number 8, meron kang term life insurance coverage. Okay? Ang kagandahan nun, ang insurance mo dito, hindi lang 7 years. 20 years ka pong insured. Biruin mo, habang inaantay mo na lumago yung itinanim mo, may insured ka pa rin. O kung example, ika 17 years, dito ka po sinundo ni Lord. Ibig sabihin, may pera pa na makukuha yung family. Diba? Meron din accidental death and dismemberment and family assistance service. So sa mga nandito na mga new attendees ngayon, kung gusto nyo po magpa-quote, approach nyo po yung inyong sponsor para alam nyo magkano ba yung kailangan mo pong ipunin and magkano yung maturity amount niyan kapag after 20 years. No? Ayan. So dahil nga membership platform tayo, once na member ka din at meron kang Kaiser na savings plan, doon sa dashboard mo, ayan, sa dashboard natin ng IMG, diyan po magre-reflect yung iyong Kaiser. Ayan, tulad ng sa akin, yan po yung aking plan. So naka-paperless na po tayo. Diyan mo na makikita lahat ng mga binayad mo, nandiyan yung mga policy mo, ano ba yung contract mo, ano ba yung mga benefits mo, nandiyan na po siya. So pwede mo na yan i-access kahit saan basta meron ka pong internet, basta may wifi connection ka po. Okay, yan po yung tawag natin na online policy management system ng Kaiser. Ayan. So ang kaya lang mag-ipon neto, syempre, yung mga 10 years old to 60 years old. Kung ikaw ay 61 years old ngayon, sorry na po, hindi ka na po pwede. Na-late mo na siyang nakilala. Diba? Pero kung nasa age ka na 10 to 60 years old, pwede pa po. So sa 10 to 40 years old, ang pinakamura na pwede mo pong kuhanin dito is Plan K45. Ang monthly mode of payment mo dito, 2,647. Kapag annual ka, ibig sabihin, discounted ka po ng 2 months. So kapag ikaw ay financially literate, mag-annual ka, yung na-discount mo na discount or na-discount mo na 2 months, ilagay mo sa mutual fund mo. Di ba ang galing? Yan po yung strategy tinuturo natin sa IMG. No? Kung ikaw ay nasa 41 to 50 years old, K60 yung plan mo na pinakamura, that is 3,529. No? Siyempre, kung medyo mas matanda ka na, 51 to 60 years old, siyempre mas mahal na din po siya. That is K75, that is 4,412. Basta pagka-annual, automatic yan, may 2 months ka po na discount diyan. Okay?
So sa Kaiser po, meron tayong separate discussion nito. Please approach yung mga nag-invite po sa inyo para mag-guide kayo kung kailan po yung mga webinar natin. Para naman ma-appreciate nyo ano yung mga benefits mo habang naghuhulog ka, habang inaantay mong mag-mature yung pera mo, and kapag nag-mature na yung pera mo. So may separate po yan na discussion. Okay? So ito yung gusto kong i-share sa inyo. No? Hindi mo kailangan mag-invest ng long-term healthcare mo kung una, hindi ka magkakasakit kasi may superpowers ka. No? Kung isa kang ganyan na nilalang, ang swerte mo po, hindi mo na kailangan ng healthcare. Pangalawa, kung may-ari ka po ng hospital. Di ba? Pangatlo, kung ang anak mo isang bilyonaryo, hindi mo na kailangan niya. Di ba? Pero isipin mo na lang ha, kung sa tatlong yan, wala sa nabanggit ang meron ka, mag-isip-isip na po tayo. Tama? So take charge of your own financial future. Wag po sa amin, wag nyo pong ipaubaya sa amin yung inyong financial future. Kayo dapat magti-take charge niyan. Or wag nyong ipaubaya yan sa mga government institutions natin. Kay SSS, kay PhilHealth, kay Pag-ibig, kay GSIS. Baka sabihin mo, meron na ako ng mga to. Okay po yung mga benefits mo dito, pero limited lang po yung mga benefits nila na pwedeng ibigay sa atin. So maganda pa rin may backup plan ka po para sa sarili mo. Okay? So kapag nag-retire ka po, alin yung gusto mo? Ang tagal mong nag-work, pero nung nag-retire ka, barya-barya na lang binibilang mo. Ang hirap, no? Gusto mo po bang maging ganon? Or pag nag-retire ka, ni-enjoy mo na lang yung retirement mo. Kasi napaghandaan mo siya. Di ba? So ang tanong ko, paano ka tutulungan ni IMG para sa iyong financial goals? Una, sa IMG meron tayong education dito. Unlimited po ang education dito. Ito ngang binigay ko ngayon, di ba? Libre na po ito. Wala nga kayong binayad sa akin. Isang oras mahigit nagsasalita pero wala akong nakukuha, di ba? So this is IMG provides financial education sa lahat ng mga financial aspects na kailangan mo. Attend ka lang ng mga webinar, mga training, unlimited po yan, libreng-libre. Okay? Yan yung una, mag-invest ka ng time para mag-aral. Tapos kapag natuto ka na, execute mo na po ang mga mentor natin dito, sila lang naman, si Brother Bo Sanchez, si Boss Rex Mendoza, yung ating IMG Big 3. No? Kapag natuto ka na, alam mo na ang gagawin mo, syempre, execute mo kung anong natutunan mo. So si IMG, bibigyan ka ngayon ng access doon sa mga financial needs na kailangan mo. Example, ang kailangan ko pala healthcare. Ang kailangan ko pala insurance para maproteksyonan ko yung family ko. Ang kailangan ko pala mag-invest para mayroon akong retirement pagdating ng pagtanda ko. So ibig sabihin lahat ng mga nabanggit na yan, mayroon ka na pong access. No? Kasi ang IMG is a membership platform. This is a one-stop shop. Then makakapag-save ka pa ng pera sa mga products and services you need in building your solid financial foundation. Pangatlo, syempre nasa environment ka po ng community ng mga savers and investors. Kasi sa IMG makakasama mo dito mga kuripot. Joke lang po. Pero hindi po tayo mga kuripot. Kumbaga marunong lang humawak ng pera. Okay? Dati kasi hindi po ako investor or marunong po ako mag-ipon pero yung pag-iipon ko mali. Lagi lang na kay bangko. 'Di ba? Ayan. Then pang-apat, kung gusto mong i-increase yung cash flow mo, meron pong entrepreneurship si IMG para tulungan ka niya na mapondohan yung mga financial goals mo. So gawin mo yung business ni IMG, 'di ba? Kasi meron niyang business opportunity to achieve your financial goal faster. Yan po yung 4 na E na pwedeng ibigay sa iyo ni IMG. Okay? So paano ka mag-start? Halimbawa nagustuhan mo siya. Paano ka ngayon mag-start kay IMG? Una, kailangan mo mag-join or kailangan mo mag-enroll kay IMG.
Kasi pag nag-enroll ka, meron ka ditong unlimited learnings. Lahat ng mga diniscuss natin kanina, mapag-aaralan mo po yan. So ang one-time fee natin dito, Philippine setting, that is 5,500. Mag-add ka lang ng 500 pesos para sa fidelity mo, pwede na po yan, 6,000 pesos. Kung nasa ibang bansa ka po, iba po yung amount na kailangan mo pong bayaran for joining fee. Okay? Next, you need to own. Bakit? Siyempre, kung nagustuhan mo siya, ma-execute mo yan sa sarili mo. Dapat magkaroon ka ng sarili mong savings ng Kaiser. Hindi naman pwedeng nag-own ka lang, nag-join ka lang na wala tayong own. Sayang din po yun. No? Kasi tuturuan ka nga ni IMG paano mo i-build ng tama yung financial foundation mo. Kung hindi ka rin lang mag-invest ng Kaiser mo, wala din. Useless din siya. Pangatlo, you need to share. Kung nagustuhan mo po yung IMG, i-chismis mo sa mga kasamahan mo. You share and become a campaigner and share how IMG help you. Ano ba naitulong ni IMG sa iyo? And pang-apat, kapag nag-share ka na, pwede ka nang kumita. You can build your business that you can pass to your family. No? Ayan. So, ito pa yung mga ibang benefits na ma-avail mo, no? Kapag naging member ka ni IMG. Una, yung sa Soldibo funds natin, di ba? May 1,000 pesos ka na dyan na initial investment. Pangalawa, mag-add ka lang ng 500 pesos para magkaroon ka ng 50,000 pesos na Fidelity Life. Meron din tayong Everest, yung memorial service natin. Meron kang 100,000 pesos na personal accident insurance. Kung OFW ka po, alam mo magkano insurance mo, personal accident insurance pag nag-member ka. I think that is 700,000 pesos. 'Di ba? Ang laki na 'yon. No, 700,000 pesos kapalit ng membership fee mo na around 8,000 or 9,000 pesos. 'Di ba? Then, meron tayong vision care. Kapag malabo na po yung mata mo, punta ka lang sa De Los Reyes Optical. Libre ang IMG and Kaiser frame. Bayaran mo lang yan yung lens. Asset preservation service through IMAX. Kung marami ka pong ari-arian, i-preserve mo yan. Tutulungan ka po ni IMAX. Neuracash, kung ginagawa mo na yung business ni IMG, syempre, yung lahat ng mga commissions mo, dyan na po yan papasok sa yung Neuracash. Meron ka pang unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. No? Kasama yung immediate family mo sa mga discount on medical services. Then, meron tayong Dominic tool. Ang kagandahan nito, yung isa ng benefit mo dito, yung digital marketing platform ni IMG. Libreng-libre yan. Kasama yan sa binayaran mo po. O ayan, baka plano mo pong bumili ng sasakyan, di ba? Magkakaroon ka pa ng discount sa mga napili mong brand or model ng sasakyan. Tapos, yung Kaiser mo, di ba? Kung nag-start ka na ng savings mo para sa Kaiser mo. Okay? So ano pa yung mga benefits mo? Kasi ilan lang tong nandito sa dashboard mo. Kasi so far, meron na tayong 48 na benefits. Pero yung 48 na to, hindi ko yan i-discuss lahat. So, pwede natin isend sa inyo yung 48 benefits na yan para maging familiar kayo. So, ito yung mga extraordinary membership platform natin ngayon na meron. Discount sa medical laboratory test, discount sa mga car purchase, discount sa non-life insurance, discount sa real properties, lifetime access sa financial seminar and workshop, lifetime update and coaching on investment and free financial check-up, free travels, free HMO, pero with requirement yan, and marami pa pong iba. So sabi ko nga 48 po ang benefits na meron tayo ngayon. No? So meron tayo ditong tinatawag na 1,500 na membership accreditation. Okay? Or renewal every end of the year. So bakit kailangan natin magpa-accredit? Parang license lang po yan. So di ba si lisensya, kung hindi ka nag-renew ng lisensya mo, hindi mo magagamit yung lisensya mo. So sa IMG ganun din po siya. Pero take note po, yung 1,000 pesos, wag tayong manghinayang. Kasi ang kapalit naman ng 1,500 pesos na yan is lahat ng mga benefits na ito na meron tayo sa susunod na taon. Diba? Okay. So with IMG, tinulungan niya ako i-build yung aking financial house. Healthcare, meron si Kaiser, meron akong Kaiser. Life protection, ang dami. Meron si Fidelity, Manila Bankers, si Everest, at saka Kaiser. Debt management, self-discipline mo naman po yan. Diba? Para paano ka makaiwas sa mga utang, syempre sarili mo na po yan.
Pero tinuturo dito ni IMG para makaiwas tayo sa mga utang. Emergency fund, meron tayo sa Kaiser. Kasi kapag nag-mature yung Kaiser mo, pwede ka pong magkurot-kurot dyan. Then, sa investment, meron din po tayo sa mutual fund, sa direct stocks, at saka si Kaiser. So yan yung naibigay sa akin ni IMG. Then at the same time, para mabilis kong na mapondohan itong financial foundation or financial house ko na to, ginagawa ko yung business ni IMG. Sinishare ko lang siya. Diba? Wala naman akong dala dito na sabon or supplement. Diba? Laway lang puhunan natin dito. I-share mo lang siya. Diba? Pag may nakagusto, so pwede kang magka-earn dito. Okay? So IMG, this is the complete financial solution. Bakit? Mula nung pinanganak ka hanggang mamatay, nandito na lahat yan kay IMG. Di po ba? Nilatag na lahat sa atin ni IMG. No? Ayan. So take action, secure your future now. Di ba? Kailan mo pa isi-secure yung future mo? Inisip mo na yan 2020. 2021 na po ngayon. Di ka pa nag-i-start. Sabi nga sa libro, you will have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. Pare-parehas po tayo. Di ba? Tatanda at tatanda po tayo. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college. And syempre, pag nag-college siya, kailangan mo po ng pera para sa kanyang college fund. Pangatlo, no matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Magsasawa ka rin sa work mo kung anong meron ka ngayon. Kasi ang katawan natin para po yung bumbilya. Ang bumbilya napupundi, di ba? Eh yung katawan lupa pa kaya. Pag tumanda tayo, posible yan. No? So you need to be prepared for these kinds of situations. Kasi itong mga situations na to, sa ayaw sa gusto mo, mangyayari po yan at mangyayari. Kaya kailangan natin siyang paghandaan. Tama? So sana may natutunan kayo. Again, I'm Richard Zamora Ferido, isa po ko sa mga financial educator ng Truly Rich Makers dito sa International Marketing Group. So meron akong iwanan sa inyo na quote. Sabi po ni Denzel Washington. So napanood ko to sa isang video niya, no? Sabi niya, dreams without goals are just dreams. Kung may mga pangarap tayo sa buhay, na wala tayong goal na abutin ito, baka hanggang pangarap lang siya. Mga panaginip na gusto nating mangyari, baka panaginip lang siya. Kung may natutunan ka ngayong oras na to at wala kang ginawa, baka hanggang nag-aaral ka lang ng nag-aaral kasi hindi mo ina-apply yung pinag-aaralan mo. No? So take action. Okay? So thank you and to God be the glory po. Sana meron po kayong natutunan po. Thank you and God bless po.